Guys, good morning at isang mapagpalang araw sa ating lahat, and welcome back to my channel. Okay, ito nga palang video natin. Papakita ko pala sa inyo kung paano po ito gawing high-tech, itong ating traditional na kalan. Yung mga naunang gawa pa natin to noon, yung mga patak-patak system. Tapos kung napapansin nyo, ito guys, yung kanyang passage ng oil, kung napapansin nyo, naka-slant pa siya. Then yung kanyang kinakabitan ng passage ng oil, ng tube na to, nasa gitna pa siya. So ibig sabihin, pag nasa gitna siya, yung butas niya nasa gitna din. Ngayon, ang tanong guys, paano natin makakabitan to ng automatic oil regulator or AOR? So ngayon, yun ang tanong, at meron naman tayong sagot dyan. Ito ang sagot dyan. Pwede po lagyan ng AOR or automatic oil regulator. Ano po ba ang mga kailangan natin para gawin tong automatic oil regulator? So dalawang paraan po to kung paano natin gawan. Una, papakita ko sa inyo, kung meron kayong mga basura na yung sa antena to, antena element to, ginagamit sa antena, kahit ganito lang, kapiraso lang. Then bumili kayo ng ito yung pressurized hose to. Pero mas maganda kung heat resistant, pero dahil wala tayo, ito muna ang gagamitan nating pressurized hose. Then bili kayo ng circle lock. Ito, dalawa, kabilaan po siya. Then bili kayo ng elbow, GI elbow, may thread po siya. Then bili po kayo ng 2 inches na 1/4 na threaded. Ito po yon, threaded po yan. Then bili kayo ng coupling na may reducer na 1/4, 1/2, 1/4. So ito lang po guys ang kailangan natin para makagawa tayo ng automatic oil regulator dito sa ating lumang kalan. So guys, kung meron kayong mga ganito, yung mga nabili nyo noon pa, huwag kayong mag-alala, gagawa natin ng paraan yan para maging magkaroon ng regulated oil supply. So ito po yung kailangan natin. Napakasimple lang po, ito lang po yun. Diba? Pero gagawa natin ng yan, regulator yan. Ayan ang gagawin natin, magbubutas tayo dito, kita ba? Magbubutas tayo dito sa chamber, yung para maipasok natin tong ating ito na element na to, antay na element. Kailangan may butas tayo doon para makapasok siya. Ayan, kita po ba? Ayan, may butas po siya dyan. So ngayon, itong dulo ng ating antena element, wala akong pang bend, so inano ko na lang to, ginamitan ko ng vice grip tsaka yung 1/4 na tubo. So hindi maganda po, pero importante po mabend nyo lang po ng konti para nakababa po siya, kasi yun po yung magle-level ng oil natin doon sa loob ng chamber.
Kaya guys, kung meron kayong mga ganito, so pagkakataon nyo na, panoorin nyo ang video to para magkaroon kayo ng idea. Promise, matututunan magkakaroon kayo ng idea kung paano gawan ng paraan na wala tayong binabago dito sa ating kalan. Ang gagawin natin, mag-a-addition na lang tayo ng parts. Wala tayong babaguhin dito. Okay po. So ngayon, bago natin ikabito, guys, bago natin ikabito, kailangan malaman nyo muna kung okay yung tangke nyo. Ito, yung oil tank nyo. Ngayon, paano ba natin malalaman to kung walang leakage tong ating oil tank? So simple lang po, tuturo ko sa inyo. Lagyan natin to ng Teflon tape. Lagyan natin ang Teflon tape para hindi po siya sumingaw. So ito yung first step nito para sa takip. So ito yung unang titingnan muna natin kung okay ba yung ating oil tank. Yan. Ngayon, tatakpan natin. Tatakpan natin. Ayan. Kailangan sarado po siya. Wala po siyang singaw dito sa takip. Okay po. Titingnan natin kung wala siyang leakage. I-open natin tong may laman tong konti itong tangke na to. Ngayon, i-open natin dandahan. Kung magtutuloy-tuloy ang kanyang tulo niya, ibig sabihin may butas tong ating tangke dito sa mga wineldingan natin. Okay po. So, dapat saradong-sarado po to, matakip. Then open na natin. Tingnan natin ha. So ayan po. Siyempre sa una may tutulo yan. Ngayon, hintayin natin tumigil siya. Kasi kung meron tong merong leakage dito, hindi magpe-perform ng maganda yung ating gagawing AOR or automatic oil regulator. Hindi po siya magwo-work kasi po may singaw po siya. Ibig sabihin napapasukan siya ng hangin. So ayan po, tumigil na po yung kanyang patak. Ayan po. So ibig sabihin po okay yung ating tangke. So nakikita po ba? So ibig sabihin okay yung tangke natin kasi naka-full siya naka-full open siya So open na open po siya pero wala na pong tumutulo. Ganito po ang pag check ng ating oil tank. Wag muna po kayong maglalagay nito kung hindi pa secured yung inyong oil tank. Kasi kahit anong ganda ng ilalagay nyo na additional parts, kung may problema tong tangke mo, wala, hindi gagana yan ng maayos. So ngayon, okay naman siya. Magkakabit na tayo ng ating additional parts para doon sa AOR or automatic oil regulator para magkaroon tayo ng regulated
oil supply. Okay po, i-off muna natin kasi bubuksan natin ito. Ayan. Ito, tatanggalin na natin itong takip na to. Ito na yung ipapalit natin. Ito yung coupling na to. Ito na magsisilbing sarado niya. Okay po. Ito, ipapasok natin to doon sa ating chamber. Okay po. Yan, pasok natin siya. Then, tatakip natin to. So ayan po, natakpan na natin ang ating tangke. So ito naman, ikakabit natin dito. So simple lang po ito. Po siya. Then lagyan natin ng circle lock para walang singaw. Then igpitan natin. Okay na po. Nalagyan na natin. Ito pong ating inilagay, dahil antenna element, hindi natin pwedeng i-welding to kasi hindi ito mawi-welding dito. Kaya ginawa natin, nagbutas tayo, then bined natin yung dulo para yun ang magsilbing oil level doon sa loob. So ito po yung unang option natin para makagawa tayo ng automatic oil regulator na hindi tayo mag-welding. So ang gagawin mo na lang, kung wala kang barena, maghiram ka muna sa kapitbahay kung meron. Ayun, butasan mo lang tong chamber. Butasan mo lang to. Tapos yun, bumili ka ng ganito. Ito, pwede nang kung meron ka nitong mga nakatago na basura na ganitong antenna element, hindi ka na bibili. Ito na lang, yung hose na lang, tsaka itong elbow, then itong 1/4 na threaded na tube, then itong reducer na ating coupling. Yan lang po yung idadagdag nyo. Solve na po yung kalan, yung mga traditional na kalan. So guys, meron na tayong remedyo. So pwede na tayong makipagsabayan doon sa mga bago ngayon na may mga oil regulator, di ba? Kasi alam ko may mga misis diyan na ayaw gumamit nito kasi ang problema yung pag-control nito. Yung pag-control nito kasi doon sila nahihirapan. Kaya ngayon, pag meron na kayong ganito, so pwede nyo nang paggamit sa misis nyo. Doon na lang kayo magko-control sa sa volume, doon sa controller. Wala na po dito. Ngayon, na-install na natin. So okay na-install na natin. So, gagawin natin, open na natin to.
para makita natin kung mag-auto shut off siya. Na nakabit na natin tong ating oil regulator. So ito po guys, papakita ko po sa inyo. Yan. Ayan po guys. Ayan yung ayan yung ating element ng antena. Ayan. So nakapababa po siya. Ayan. Yun po ang magle-level ng oil dyan sa loob ng chamber. So wala po tayong winelding, nagbutas lang po tayo para makapasok siya. So yan po. So ngayon magte-testing na tayo kung okay na tong ating ating nilagay na regulator, AOR or ROS. Yan. Ang ROS, regulated oil supply. Ang AOR is automatic oil regulator. Ayan. So, ayan po. Naglulukot tong aking stand. Yeah, sorry. Yeah. So, ayan po. Check na po natin kung hindi pumalpak yung ating regulator. So, open na po natin. So, ayan. Tingnan natin kung hindi umapaw, kung hindi mag-overflow. O, ayan po. Unti-unti na po siyang tumitigil. Kasi naabot na niya yung pinakadulo ng ating itong antena element, yung tube natin. So, ayan po. Naka-open po siya. Ayan, naka-open po siya. O, naka-open po siya, pero tumigil na po yung kanyang patak. So nag-auto shut off siya dahil dun sa ating nilagay na oil level dun sa air intake. So ito po yung ating air intake papunta rito sa tangke. Alam nyo guys, may gumawa na nito. Sabi niya pumalpak daw. Siguro may problema yung tangke niya. May problema yung tangke niya, kaya hindi niya nakokontrol yung oil, or dito sa mga ginamit niya may singaw dito, may singaw dito or dito. Kapag wala po siyang singaw, ayan, nagpe-perform siya ng maganda. Diba? So ayan po guys, yan po siya. So kung hindi naman siya masyadong open, mas maganda. Ayan. Ang pagkakaiba nito doon sa una kong gawa, ito kasi naka-open siya. So makikita mo yung oil niya. Yung doon sa ginawa ko noon, yung naunang video, so sarado po siya kasi ginamitan ko po siya ng ball valve. So ito po, pinapakita ko po sa inyo kung paano natin gawa ng paraan itong ating mga traditional kalan na walang oil regulator. So pwede pala kahit na yung daanan ng oil niya is mataas. 'Di ba? Magtataka tayo, paano na-regulate yung oil na samantalang yung passage ng oil niya papunta dito sa chamber, yung butas niya napakataas. Kung doon ka magle-level, mapupuno yung mapupuno yung chamber mo ng oil. Ang logic po diyan, ito po, itong mechanism diyan. Ang nagko-control po ng langis, itong air intake.
hindi po itong oil passage na to. Kahit saan mo ilagay yan kahit saan mo ilagay yan, basta't mag-additional ka lang ng tube papunta ron dun, papunta dito sa chamber, mariregulate yung oil mo. Kasi ito yung nagko-control, ito yung nagpupush ng oil papunta doon. So walang connection yan dito sa level ng kahit mataas yung level ng kanyang butas, walang problema yan. Ang importante, itong air intake mo dapat nandun lang sa kung saan gusto mo na oil dito sa loob ng chamber. Kung 1 cm ang height niya, doon mo rin ilalagay yung butas niya, 1 cm. Katulad nito, itong inilagay kong to, dahil hindi ito naka-welding, so nagbigay ako ng allowance para may baba siya. Kasi hindi ko siya pwedeng butasan ng mababa kasi hindi po ito na welding. Advisable lang yun, magbutas ka ng mababa dito kung na-welding yung tube mo. So yun ang yun ang second option. Kung GI ang gagamitin mo na 1/4, magbubutas ka dito sa chamber, sa pinaka base na, magle-level ka na doon kung saan mo gusto yung oil, ang level, doon ka magbubutas. Ito dahil hindi tayo magwe-welding, medyo mataas yung butas natin, then pinababa natin yung dulo, di ba? Napakasimple lang. So yan po guys, yan po yung diskarte dito sa ating kalan, DIY kalan. So ito po siya, hindi naman po siya nag-overflow. So ayan po. So ngayon titingnan natin kung tawag diyan, kung sorry kung magtutuloy-tuloy siya kapag binawasan natin ng oil sa loob ng check. So ayan, babawasan natin, tingnan natin kung mag-autofill siya kapag bawas na yung oil sa chamber. Ayan, tingnan nyo po kung siya, mag-autofill. Wala nang oil. Konti lang kasi yung oil ko. Ayan, tumulo na. Ayan po. Ayan, tumulo na siya. Kala ko wala nang oil. Kasi nabawasan yung laman ng ating chamber. Ngayon, dahil naabot na naman yung oil level natin, yung air intake, ayun, tumigil na naman yung kanyang flow, yung kanyang patak. Di ba po? Napakasimple lang po. So guys, sana napanood nyo itong ating video para magkaroon po kayo ng idea about dito sa ating strategy kung paano gawa ng oil regulator itong ating lumang kalan. So ito lang po yung kanyang dinagdag. Di ba? Hindi na tayo nag-welding. So ayan, naka auto shut off siya. Kasi
napuno na yung kanyang napuno na yung kanyang ibig sabihin naabot na yung oil level natin doon sa air intake. So, okay guys, sana nagkaroon kayo ng idea sa video na to. I-apply nyo po, try nyo. Kung mag-work, maganda. Okay po. So, maraming salamat po sa mga nanood at sa mga napadaan dito sa aking channel. Yung bago lang po, please subscribe my channel para madagdagan naman ng konti yung ating subscriber. So, ayan po, sana may natutunan kayo dito sa ating AOR or ROS, automatic oil regulator or regulated oil supply. So guys, hanggang dito na lang po ang ating video. So, maraming salamat po sa mga nanood at sa lahat ng mga subscriber ko po. So, shout out pala sa inyong lahat, sa lahat ng kapwa ko gumagawa ng kalan. Shout out sa inyo. Wala po akong listahan kaya hindi ko mabanggit yung mga pangalan nyo, kasi gusto ko pag nag-shoutout ako, yung mga full support sa akin, shoutout ko next time. Gagawa ko ng listahan para ma-shoutout ko kayo lahat. At kahit di ko naman nabanggit yung mga pangalan nyo, sa inyong lahat, lalo na sa mga subscriber ko, sa mga nagsusuporta sa video ko, so shoutout po sa inyo. And again, good morning and God bless. Bye bye po.